Tanan. Alang sa mga pastor sa dili pa kuno ang basketball ari sa ta sa Bible. Manindog ta tanan palihog. Buhangyo lang kog mic. Okay. Pasensya sa napildi ni aging gabi Okay, once again, in behalf of Sanctified Bible Baptist Temple, we would like to say thank you. The Lighthouse Baptist Church here in Sinawal, General Santos City, with your pastor, Pastor Louis Campaner and his family, and to all the members of this church. Salamat ang Iglesia sa Sangat, nagpasalamat sa inyong invitasyon. Unya, pasalamat mi nga ang inyong simbahan na himo pong blessing namo ang inyong pastor. So this coming 55th church anniversary namo, this coming May 24, usa si Pastor Louis ang speaker. So silang duha ni Bishop De Vega magwali. Back to back sila. Okay, so ato yan po nga magapadayon ang bulaton dire o sa matag usa nato. And you're always welcome to come. Just experience. Okay, experience the fellowship, the food, the fun, the family of SBBT. Kunya ampo na to nga makaadto gyud mo. Makaadto mo. Anyway, we still have time to pray. We still have time to pray. Salamat. Unya, Luke chapter 12. Ato ta sa Luke. I believe nga dugay na tang nakasabot unsa ning steward. Ang ato anang ani is refreshment, okay, re-enlightenment. Unya, kuani siya kanang reminder also kay basin og ang atong pagka-steward wala na nato mahimo. Mauna nga naapoy pag-rebuke. Amen? O niya, maunang nagkinahanglan tag revival. Mauna nga, we don't have any source of revival. Pulong reguls Ginoo. It's not about the preacher, it's about the preaching of God's Word. Amen? Okay, Luke chapter 12. I know nga familiar ni nga story, pero arita mo kuha na adi ay nagkinahanglan. I believe na ay nagkinahanglan, okay, tonight, nga mapahinumduman. Verses 13 down to verse 21. Okay, gibalik-balik na nato nga ang meaning sa steward is a person employed to manage another man's property. So, buti pasabot, watay ato. So, everything that we had belongs to God. Your life, time, talent, treasure, Word of God, then the gospel. As I study the Word of God, dunay unom lang ako nakita. I don't know kung 7 ba imo hawalo. Basta, when I study, unom ka mga dagkong butang nga gipiyal sa Ginoo na to. Una, atong kinabuhi. Ikaduha, time. Ikatulo, talent. Ikatulo, upat, treasure. Ikalima, Word of God. Then ikaunom, the gospel. The gospel. Pamilya, gipiyal. Pero maigo na sa life. Tanan nga matang sa pagkinabuhi, maigo sa atong kinabuhi. Sa pastor, sa wife, husband, a mother, a wife, tanan. Moigo sa pagkapinayalan sa kinabuhi. That is why tonight, atong isintro is steward of life. Kay diha man gyud ang dugukan sa tanan, kaning atong kinabuhi. Amen? So verse 13, down to verse 21, ato ning dunganan pagbasa. Okay, labinas bag-ong nakadawat og Biblia, basa gyud mo. Lisod na ang naamoy Bible, hindi mo mabasa. Okay, verse 13, all together go. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Men, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying,
The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. So the title of our message tonight, A Steward of Life. A Steward of Life. Nga diha ratang magtuyog-tuyog sa atong context, diha ra pod ang mga mensahe nga atong pagakwaon. Amahan nga langit noon, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Lord God, salamat once again for making all these things possible. I believe nga ang the Lighthouse Baptist Church has been praying for this, nga ikaw maghatag og kadaugan. Salamat Ginoo sa unang gabi, ganina sa lecture po sa namo nga mga pastors. Thank you for reminder sa mga reminders nimo namo. Salamat gyud kay Ginoo. And tonight, I don't have any word to say, but please allow the Holy Spirit to work in our midst, because without the working of the Holy Spirit, we are nothing. Lord, I am nothing without you. Of course, kaming tanan, wa mi igong pagsabot sa imong pulong. Gawas sa imong balaang espiritu nga mo'y mo unlock sa imong pulong nga imong ipadayag namo tonight. Bisan pa nining istorya nga samtang diri ka sa kalibutan nga doon nami makuha nga mga pagtulunan. Lord, pasaylua kami sa mga kalapasan. Muha kami nga takos in Jesus' name. Amen. You may be seated. Okay. A steward of life. Life is a gift from God. Ang kinabuhi, gasa nga gihatag sa Dios. Can just imagine, 7.9 billion na ang tao sa tibuok kalibutan, wa pa maapil ang wa masinsos. Katong nalista lang ba? 7.9 billion. And can just imagine, by virtue of creation, sa diha nga ang Diyos niingon, God created male and female, diha na tanang kalag. Og salamat nga usa kas gipagawa sa Ginoo aning kalibutan na. Can just imagine how, precious you are. Our life is priceless. Can just imagine gi-priority kas Ginoo. Di lang precious ka. Di lang priceless ka. Gi-priority ka. Mao na nga iniglukat mo birth certificate, nagbansiwag yun na dihang kanusakan na tao. Ang wara ipahibaw sa Dios, kanusakan mamatay. Nga naman, kay gusto sa Dios, mangandam ta. Pero by way of creation, can just imagine we are fearfully and wonderfully made by God. Pero sayang tao, wa kasabot. Unsa kabililhon ang kinabuhi. Og salamat nga kitang mga luwas, diha pa nato nasabtan nga ang kinabuhi bililhon. Kay kundi pa kaluwas, kanang imong kinabuhi, wa gyoy nada. Kay bisag kaybaw ka nga emperador makadaot sa lawas, lala. Bisag nahibaw ka nga ang pagsugal di makaayo, hala tua mo nang pasalamat ta nga giluwas tas Ginoo. Nya karon kay luwas na ta, nasabta na to nga ang tinuo di ay nga steward kadtong nakadag himaya sa atong buhi nga Dios. Kay kun imong i-assess ang Bible, steward man pug nang unbeliever. Di lang sila kahatag himaya sa Ginoo. They don't give back the glory and honor. Mao bitaw na nga di-specify gyud niya nga ang steward kita gyud nga mga luwas. Kay kita ang makabalik sa tanang dungog o himaya. Mao na, if you are saved tonight, wow! You are precious in the sight of God. Labi na gyud nga nakaila ka sa tinuod nga Ginoo. Kami sa Cebu, friend, ambot lang. We expect the worst. In fact, before sa sinulog, nagposad yun ko. Adi man ta managna, pero klaro naman kay na.
Basta di bulto gani ang simbahon, ang tumoy ana, kalaglagan yun na. So we expect the worst. Imagine Isaiah 42:8, I am the Lord. That is my name. And my name will I not give to another. Neither my praise to graven images. Grabe ang Cebu. But we expect the worst. So wa pang sinulog, ang landfill na landslide. Wa pang sinulog, bagyo, baha. Baho. Uma sa baha, baho man. Di man kay, abot ni mo dito sa area pagka nanimaho. Oh. Mga kaigsunan, we are precious. Amen? Now, background of this topic, of course, Luke chapter 12 records Jesus teaching a great multitude about true spiritual priorities. Kung imong i-assess ang Luke chapter 12, samtang adunay bagang duot sa mga tao, ang topic ni Jesus Christ is spiritual priorities. Mao nang di siya gusto og hypocrisy. God always hates hypocrite. Di siya gusto nga magpakaroon nung luwas ka, nga di ka luwas. Di siya gusto nga magpakaroon ka, nga luwas ka, nga di ka mangalagad. Ang gustos Ginoo nga honesta diha siyang atubangan. Because ang multitudes, aning mga panahon na kalandrakas, nailuwas, mga disciples, ang uban mituo, ang uban wala, ang uban gusto lang makakitag milagro, ang uban gusto lang makapapa, papa ba? O ang uban gusto lang makakitag sayop. Mauning mga klasiyas, mga tao, nga iyang gisultian, mauna nga iyang priority nga gistorya diri is our spiritual life. Because you cannot understand what life is unless you're spiritual. So, magkasabos kinabuhi kung di ka luwas. Nya kung luwas ka, di po ka spiritual. Amen? Sumao ni ang background. In fact, in verses 1 to 12, he warned against hypocrisy and encouraged them to have faith. Faith in God, not in fear of men. Kung imong tanawon, Luke chapter 12. In fact, hisgot siya diri, nga gani nakahibaw ko. Nga bisan sa inyong mga buhok, kahibaw ko pila ka buhok. Can't just imagine. Nga nung gisulti man is Ginoo para ang tao dili mo focus sa tao, kundi ngadto sa Dios. Imagine na buhok nimo kahibaw siya. Unsay numero ana? Inigsudlay nimo kahibaw siya kanang mga nga tangtang dia kahibaw siya kung saan ang numero ha? Walang niya isuwat. Kaya kung suwatan nimo niyan, bagdukan. Ngita gani kag numero sa tapay-tapay. Unsa pagkakon ang buhok butangag numero. Muli-li gani kas lungon kay imong bagdukan tong ilawom tong naay numero sa St. Peter. Do you know what I'm saying? So gisultis Ginoo, even the very hair of your head, God numbers it. Bisan sa mga sparrow, walay bisag usa nga matagak anang adlaw nga ang Dios wa mahibaw. In fact, ningon siya, tanan nga tinaguan ninyo, way butang nga natago nga dili madayag. Ngano man gisulti na ni Kristo? Because He was trying to encourage them to have faith in God, not fear in men. Kundili mahadlok ta niya. Dili sa tao, kundili sa Diyos. Amen. While he was teaching, a man in the crowd interrupted. Mao na ni. Nga samtang nagisgot siya about spiritual priorities, doon na yung sa katao nga ni-interrupt. Kay kunuha siya matarungig bahin. Do you know what I'm saying? Abi atong muna gaduda muna. Okay, basa ta. Okay, verse 11. And when they bring you unto the synagogues and unto the multitude and powers, take no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Pag humagsulti niya na, and one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he may divide my inheritance. Karon, pangutana, prior to this story,
Nalimot siya nga God is an all-knowing God. Usay mamakak ta. Nga bisag kay baw ta nga Ginoo na ibaw sa tanan. Imagine na, nidoon siya ni Kristo. Kay iyang ipatunga ang ilahang irensya. Ingon si Jesus Christ, who made me a divider? I will refuse to be a civil judge. Nana mo'y utok. Di mo kabahin ang inyong bahin. Ako yung pabahin nun, huwag man ko'y labot na. Kaysa iyang pagkatawhan nun, huwag siya labot. Ato kailangan naman to. Buti pasabot ni Jesus Christ, mag-apil-apil yung kuha ng inyuhang problema. Do you know what I'm saying? Pero tungod kay Diyos man siya, kahibaw siya kung namakakbatog wa. Kay di ay magpabahin siya, bisag man na siya bahine. Kay kining tao, hakog yun ni. Maunang nisulti na siya, dong. Bisan pag di ko mubahin-bahin na inyong bahandi, dong. Pagbantay, dong, sa imong pagkahakog. Indirectly, kung nakasabot kas context, may gani, wasay nas ginon, nabahin na kanya, magpabahin pa ka. Kaysa hining away sa pamilya, bisag ibahin na di kontento. Amen? Oh. Subot sabton, ingon ang Ginoo, who made me a divider? Di ko makapila-pila na. Pero Jesus Christ wants to reveal. He refused but reveal. Unsay gi-reveal? What is in the heart of men. Mo na tonight, kita ang Ginoo. Unsay naa sa imong kasing-kasing. Because God is an all-knowing God. So unsay ang gingon sa verse 14? Alay ko dong. Verse 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Unsay ko sa verse 15, tanawa, mauna ni, gi-reveal sa Diyos, sa iyang pagka-Diyos, ang kasing-kasing sa gustong magpabahin. Tanawa, and he said unto them, wala na siya itumbok, yana, pero appeal siya atong pagkastorya, para imo ni, take heed and beware of covetousness. Kay ang kinaiya day sa covetous, mauni, unsay iya, unsay imo, iyahon niya. Maunay illustration sa kahakog. Katangag na, mangita pagyud. Ang worst pagyud, nga ang imo, iya pagyud ng kuhaon. Manabi ang sagbahin. Nga mangita pagyud ng sagbahin. So, ibo di pasabot. Ang ako, nya imo, ako unpod. Munang daghang gubot. Amen. Munang gisultis Ginoo, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. So therefore, stewardship is not trusting of what you have in terms of position. But stewardship is trusting God. So kini di ang pagka-steward, wala ni sa mga butang nga naan nimo. Kay nakasabot ang ginuudaan nga kun musali kag bahandi, maunay unsa man makayabag nimo. Kay baw nang Ginoo ana. Mao na sa Matthew chapter 6, giingnan sila nga kagagmay ninyong pagtuo. Pagkaon na yung inyong giunahuna. Nag-uol mo sa inyong ibiste. Nag-uol mo sa inyong imnon. Kita mo ng langgam. Ingon siya, nganong din ang langgam? Ang inyong papa mo'y nagpakaon, anak.
Imagine na, iyo Jesus Christ, dili ba mas labaw pa mo sa langgam? Kay ba ang Ginoo nga kung ang imong priority, possession, power, popularity, kay ba ang Ginoo nga di na mulampos? Mao bitaw na ang stewardship, pasaligon kaniya. Dili kaniya pasaligon sa unsay naa nimo. Kay kaybaw ang Dios nga ang naa nimo karon kaya nang mawa. Pleasure? Pwede nang mawa. Pero kung musalig kas Ginoo, tuwa dito ang tinuod nga kalipay sa imong pagkapiniyalan. Say na si piyat man da. Magsilpiti man rin da, o labi nagwa taana, naa sila. Di na mao! Wata magkinabuhi sa unsay naa na to. Nagkinabuhi ta tungod kay naa ang Diyos na to. Kung ni kasagaran di mo niya, nga nuwa magkakasimba. Kuan man good pastor, o nagtrabaho ko, just imagine, brad. Iilis ni mong Ginoo sa imong trabaho? Usahay na hadlok ta kulbag kaldero sa amo. Wata mahadlok sa tagiyas kaldero. Mga trabahante, hadlok kay ta nga kulbang ta kaldero. Wata mahadlok sa tagiyas kaldero. Nga kanang imong amo di man amoy tagiyas kaldero, mukuobra man na. Mao na dire gi-reveal sa Ginoo. Nga ngano di ang daghang mga Kristohanon po di kahatag. Kaya ang iyang unahuna, nagkinabuhi siya sa unsay naa niya. Mao nang mahakog yung ka. Kaya kung magkinabuhi ka sa unsay naa nimo, di ba ka gusto mautdan? Murang di yun na nimo i-relax. Diri ko be. Paminaw! Mauna nga di ta kahatag, kaya nga tong mindset nagkinabuhi ta sa unsay naa nato, dili sa unsay giingon sa Ginoo nga naa siya. Mao bitaw nang di na to marilis kay di ta gustong mahutdan, di ta gustong mawadan. Pero ang wa na to masabti nga nagsigi tag kupot na wad-an na hinuon ta. Anugon na aning tayt. Oy, ha? O si anugon? Number one, di ka ngayang maanuguna na kay di manahin mo. Anugon ng first fruit. Oy, di ka ngayang maanuguna na kay sa usa ka toy, 12 man kabuan. Usa ra may iya, 11 may buha. Mo bitaw na ingon kung ang first fruit holy, unsa pa ka ang lamp? Be, unsa man ang lamp? Kinatibukan. Kung ang January balaan, unsa ba ka Pebrero, Marso, Hunyo, Abra? Ang uban kay dili man muhatag sa January, kaya ano man, nagtuo man siya di balaan ang Pebrero. If the first fruit is holy, now is a lamp also is holy. The word lamp there, kinatibukan, L-U-M-P. Di na lampara. Ato na nag-isgutan gahapon. Ang first fruit is part of the harvest. Muna yung unang kwaon. So kung ang first fruit nga una, balaan, unsa pa kang kinatibukan? Yung sa may kinatibukan. Kaya kaning harvest, resurrection man eh. Rapture. Ang first resurrection, di ka na sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, hangtod na sa millennium. Mo ng first resurrection. Kaya second resurrection sa mga unbeliever na. Nga ang first resurrection nga part una, ang first fruit niya is the Old Testament saints. Muna ingon ng Bible, why pagkabanhaw kundi si Kristo mabanhaw? Muna ninyo si Job, pagkamatay na ko, mabuhi pa ba ko? Yes, until my change come. Kaya ang mga Old Testament saints, wa pa mamatay si Kristo, wa pa ilubong mabanhaw, dito sila sa Abraham's bosom. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, naabli ang mga grave. Moto sila, ingon ng Bible, he lead captivity captive.
So ang first part sa harvest, resurrection. Kaysa yung unang part, Old Testament saints. Unsay kadua, resurrection. Rapture. Ito naman ang part sa harvest. First fruit, full gleaning, hagdaw. Kano sa mga hagdaw ang Ginoo? Tribulation. Millennium. Hindi ka matug first fruit? Wala sa'yo! Ay, wasan nyo. Ingon na yun ang nyo. Jesus Christ is the first fruit. Wasan nyo! Siya naman lagi ang first fruit. Sige, di ka mo to first fruit. Di ka mo to resurrection. So, kaya di man ka mo to resurrection, di ka luwas. Kaya ang gospel, death, burial, resurrection. Nya karon Romans chapter 10 verse 9. Wa may death og gwa diha. Wa may burial diha. Unsa na diha? Tanawa. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God na malagi. Giditsom lagi rose. Ngano giditsom nang rose? Kay way mabanhaw way lubong. Og way ilubong way namatay. Pero daghang namatay wa mabanhaw. Daghang namatay gilubong wa mabanhaw. Mao na ang kinatibuk-an sa burial sa gospel, resurrection. And resurrection is the fulfillment of the harvest. Di lang yung kamuhatag. Amen! Maunang mahakog ang tao, kaya iyang pagtuo, ako ni! Ako ni! Hindi rin ako nagkinabuhi! Mabito na ko sa halaoy, sa kalibur, man tato ganina, halaoy, o sa gatos na malang, nga lumagin ko, ulman ka! Kay diha ka gadipindi. Kay kung gadipindi pa ka sa Diyos, bisan pagmahutdan ka, kahibaw ka, basta well spent lang, kahibaw ka, nga balikan ka sa Ginoo. Amen. So ang context, simple kayo. Naghisgot din siya parable. Ganong parable man, daghan ba di kasabot? Amen. Pero kita kay mga luwas man ta kasabot, ani. O karon, sige. Ani ni Brad? O, pamina mo. There was a certain rich man who brought his kanang land, ground, plentifully. So, buti masabot sa parable, nga dunay usa ka taong dato. Natural ang dato, nagtanom. Di siya, manugo naman na siya. Of course, kay nanugo siya, ila istorya, nakaani siya. O pag-ani, ano mo? Pag-ani, iyan na ding palapdan ang iyang kamalig. Okay. But prior to that, let me tell you this. Unsa sa Bible? For a man's life consisted not, wa gadipindi ba? Of the things which he possessed. That is why number one sa ta, a life that trusts God. Kini din kinabuhi Why laing gusto ang ginawa ni? Nga musalig ta niya. Nga man in the first place, Brad, binuhat ra ka. Binuhat ra ta. Muna ningon ng John 15:5, without me, ye can do nothing. Pero ano man yun ang tao, bisa kay baw siyang iniana, musalig bigyo sila sa kugalingon, unod ta. Mao bitaw na pagka-save na to, gibutangan tagbala ang espiritu. Kaya ang bala ang espiritu, maunay mo guide nimo, maunay mo guard nimo, maunay mo give nimo sa kahayag sa kamaturan nga imong tuhuan. Unog dunay magwali maminaw. Ugay magwali basa sa Bible. Amen? Mauna, so a life that trusts God. Maunay gustos Ginoo. Kanang kinabuhi nga musalig niya. Iyon ang Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Kaya kung mo acknowledge ka niya, musalig ka niya, He will direct your paths. Di ka dali mas kam. Tagaan kanya wisdom. Ato naman nagiwali diri.
every command there is a promise. Muna kung musunod lang kas Ginoo, safety ka. Ang safety day na to, naa sa Diyos. Kana lang yung sa Bible, horses are prepared. Paborito na itong amigo, Usare. Horses are prepared. Di ba? Chariots are prepared. But safety is of the Lord. Bisan pag 20 pa nakakandado imong balay, kay di ka gustong makawatan. Kung suguon ng kawatan sa Ginoong kawatan ka, wa kay mahimo. Mo bito na ingon ang Psalm 127:1, sana, except the Lord build the house, they labor in vain. Ingon ang Bible, bisan pa ang watchman mo sayo pa nagmata alas 3 pa na sa kadlawon. Kung wa ang giyas Ginoo wa na. Morning ministry nga naa na to. Dili unod ang naglihok ani, bala ang espiritu. Imagine na kung unod mo'y maglihok sa bala ministry kakapoy. Ikaw, so may kapasidad di mong di makakalupad. Nga kanara may muuto nga gadayaraw maglupad-lupad. We don't have the capacity. Mabito ng pasaligon ta niya kay adto ta sa kapasidad sa Dios. Kay kung magisgo ta sa atong kapasidad, maluya ra ta sigunahuna kay di ta kahimo sa mangbutang nga gusto natong buhaton. Morning stewardship. Ang stewardship wa ta magkinabuhi sa butang nga naa na to, kundi ang atong pagsalig sa Ginoo. Amen. Mao na ingon ang Bible sa 15. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which what? Possesseth. Mao na nagisgot siya parable. Number 2, a life that think God. Kaysa dihang daghan na siya bahandi, wa na siya kay numdum sa Ginoo. Pila ka ay diha gikan sa bersikulo 16 hangtod sa 19. Unom, I will. Sige Brad. Ato na yung kuhan, Brad. Mura gaduda sila, Brad. Verse 16. Tanawa, tutok. Di na ka ni Ginoo sentro sa mong kinabuhi. Ikaw na. Now, kay ikaw naman, di na ka kanuna sa Ginoo. Mauna ang ikaduha nga punto, a life that think about God. Kay mayroon man ta magunaw na sa Ginoo, wa pa ta. Musuwat din tas commitment kay wa pa man. Yan ipahatag. Makalimot man ta. Tanawa, verse 16, tutok. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth what? Plentifully. Di lang gamay, plentifully. Verse 17. And he thought within himself, mo na iampo na to. Karong Domingo, suwat pa na. Wa pa kaayo na'y pressure. Ang pressure katong ighatag na. Okay pa man ang suwat, bisag 1 million pa isuwat. Ang pressure kanang naana. Tanawa, naana. Unsay natabo niya? Istorya ra siya siyang kaugalingon. Kini day taong hakog murag buang. Di ba ang buang magstorya sa kaugalingon? Okay ra man na kana mag-meditate ta, magstorya man ko sa atong kaugalingon. Ikaw TJ pagtarong. Mao ni imong buhaton, pero tarong pa man ta. Kay nagtuon man tas buong sa Ginoo. Pero kana magistorya kasi mo kaugalingon nga wa na kasi mo pangisip buang kana anak. So kini ding magistorya siyang kaugalingon buang day tanawa. Buang go nang igong sa Ginoo. Karon pila ka minuto. Tanawa. And he thought within himself, sawa pa. Dunong na sa Ginoo. Sana na. Dugaya na nakong nangandoy ani oy. Sawa pa. Ginoo tagbuain taw na mong panginahanglan kay ipalit ra banig yuta, amo ra banig ipatukod tigumanan. Sana na. Dugaya na nakong nangandoy ani oy. And he thought within himself, alimot na sa commitment, saying, what shall I do?
Di ko na masipliat ang Bible. Di na gani ginosentro sa mong kinabuhi. Ikaw na ay. Maunay sentro sa pride. Maunay sentro sa sin. Ikaw na ay. Amen? Ingon na siya, I do. Muna bisag minyo na, pataka lang, I do. Because I have no room where to bestow my fruits. Taguan tani kay mo rin niya tos pastor makakita. Ya karon kay wa may butang na tago nga di madayag. Bibli inong Luke chapter 12 versikulo 1, 2, 3. O 4 kuno. Uy, nagtuo di maila ng Diyos. Maghimo kog daghan kay naa niya mga ribay nya makakita niya sila bay galaundok diri bay nya gamay ra ba kini akong kamalig bay tukuran ko digdako bay kisa may gibay iya ko kalingon and I say unto you dong katong nothing covered that shall not be revealed 2 verse 2 nagtuo siguro silang ang ginulimtanon. Tsaka, ang imong commitment ng Domingo, di nakalimtan sa Ginoo. Mas ikaw pa'y makalimut, ana! Tutok! Nakalimut sa verse 2. Di magun maminaw. For there is nothing covered that shall not be revealed. Pero sa gingon niya, uy, kadaghan ani, makita ani. Tukuran ko ni dako. May nagtukurag dako, mura lagwa pa. Si mura lagwa. Nothing covered that shall not be revealed. Neither hid that shall not be known. Mao na kung Christian ka, not only a life that trust God, but also a life that think about God. Kay kining tawana wa na magunahunag Ginoo. Balik dong. Brad, what shall I do? Kay gamay raman akong kamalig. Dakoon ko na! Iyaw mo na. Yang uban na ni, ikunik man sa building. Ay, ikunik sa imong building, kaya di na kamalig mong building. Kanindot na imong building, imong kamalig. Oh, dalawa, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Sunod, verse 8, 18. And he said, this will I do. Buang nga, no? Siya nangutana, siya ra po'y nitubag. Tanaw. Muna daghang Kristohanon, siya nangutana, siya ra po'y makatubag. Nga ni backslide man ko, aw bitaw, no? Ano man to yung nani ko, no? Aw bitaw sad, no? Murag yung yabag. I will pull down my barn. Tanawa sa iyang kahakog. Wag hire. My friend Jeter, Pastor Jeter, sa iyang kahakog, siya ray naguba, siya ra po'y nagtukod. Hadlok makasweldo! Be, tanawag na ba'y laing tao na involve ya? Siya'y palit lansang? Siya'y dukdok? Siya'y libor? Siya'y pahinante? Siya'y mason? Kay hakog lagi. Siya'y panday? Kuyo keng tao ginaan niyo eh. Noon sa mga kada sir, sawa eh. Di ba mo angkon? Di ba to siya musulti nga mag-imo siya dako kay hakog ba to? Hadlok ba to pangayuhan? Nalinan di kagyuta sa waoy. Sa ingon sila, sa istorya na nila. Sa istorya, dito kura na malagig building lagi. Di, manaimong pangan. Sa kuhan ragot. And he said, this will I do. I will pull down my barns. Imagine na ikaw pa'y mugubak. Kadaghanan ni mo kwarta nga nung naging mo nang itimbang ng ubay. Patimbang na!
Ipalit ang lansang! Mag-hire ta! Kining tao, di ni gusto maging partner. Basta hakog. Ministry is partnership. Di gani ka muhatag, buti po sabot, di ka willing makig-partner. Sige lang kag tago. Na kuya puhan sa una, iksons kong lula. Magduong pa ganimi, mo yung na, wa ko'y kwarta. Muhammad na ko'y! Oy, Muhammad na me! Saan ning naw nga, kayuan na lang yung kay ning naw nga. Kapadung pa ganimi, mga apo sa, way kwarta. Kawatan, bitaw nag-100,000. Tagam. Way kwarta niya, nakawatan man lagi. O na ay mo pasiging kay kawatan gani mo mingon ni pastor da gaba. Di nam tami mo to gaba aw. Kabaan. Ang commitment 20 mil wa ihatag kawatag 100,000 alkansi ko cinta. Mao na diha. I will pull down my barns. Grabe no? And build greater! Kay kining hakog, di man na gusto gamay. Gustong nadako, paburot man na. Pura man nagbalon. Muna timan ina, kanang balon, bisag unsa kadako. Inigbuto ana, wag kang na. Muna yung nunaon mga yun. Muna yun pagsalig sa imong bahandi nga naa karon. Kay pwede na mahimong galamiton siyawa nga di ka kapangalagad. Kaya ang pagka-steward wa sa mga butang nga naa niya. Ang nindot o ang tinuod nga steward nagsalig sa Dios nga nagpiyal sa iya og bahandi. Amen? I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Verse 19, tanawa. And I will say to my soul, sipiat. Muna kini mga hakog, masipiat yun. Di man kakalag pakanon ni mong humbak. Naday kalag pakanon. Ni mo pagkaon sa lawas. Muna masipiat yun. Be, kung sa may pagkaon sa kalag? Buwad? Noodles? Nya di minim to kalag di Jehovah's Witness ni. Tanawa. Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat. Narikalag mo kaon? Drink and be merry. Mao na siya mutos mga palahubog. Drink, eat, and be merry, for tomorrow, tigok. O man itong muto. Kaon, inom, lipay-lipay, kay ugma, patay. Tanawa! And be merry! Dili ni merry nga mga sawa, ha? Kanang nalipay siya ba? Lipayon ti kakalag. Amen. That is why a steward of God is a life that trusts God. A life that think about God. Amen? Number 3, a life that treasures God. Ang kinabuhi nga iyahang tagaag pagtagad ang Diyos sa iyang kinabuhi. Tanawan nga kunuhay siya ratanan. Unsay gingos tiyuod nga tagiya. Usay malimot man gud nga kanang naa na to rundi na ato. Ngay tagiya ana. Nyang tagiya ra bagyud nga tinuod inikuha gyud why lipod-lipod. Di na moingon nga, dong, andama dong kay kuhaon ako dong dele. Og di kahangayan kuhaon na. Amen. Kaya unsay gingos sa verse 20, hapit ko mo man. Tanawa, verse 20. But God said unto him,
Thou fool. Nya kanang ikaw ra fool kay no eh. Fool kayo. Limang ka, ako'y nagbanting, ako'y naguba, ako'y naglansang, ako'y nagbalik, ako'y nagtangkapuya. Ako'y nag-alsa. Limang ka, kadaghan siyang fruits. Siyang goods. Wa pa sa kauman o build, patay na. Ano ba siya mauman na ni? Gaplano pa lang siya, ane. Munang pasalamat ting Ginoo nga sa imong plano ni-intervenir na. Wa pa nimo mabuhat. Kaysa nabuhat na nimo niya ang Ginoo mo intervene, mo naglisod-lisod na gyud. Kani gaplano pa man ni siya. He is just planning. Kano ni? Producing, planning, perishing. Ano ba ni? Di ba? Nag-produce, nagplano, perish. Tanawa, kung sa Gingon verse 20. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. So na required of thee, patyon na dati ka! Wa kay post nga pagkatao! Imbis ka nang imuhang bahandi, daghan pa untang makakaon na, daghan pang misyonary nga makatagamtam na, daghan pang pastor makakaon na, daghan pa untang mga membrong kakaon na, pero manggitikom, murag imog yun, di raba. Waon ko na. Nya karon bay. Dong buang. Buang na may yang ingon sa Ginoo dre. Siya buang. Primero dato pa man siya. Kakuha mo? So dagang dato buwang. Kay primero, rich man pa mo siya. And there was a certain rich man. Nindot pa kayo. There was a certain rich man. Pagkatumoy siyang kinabuhi, buwang! Muna ikaw rin datong buwang. Thou fool, this night, thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be? Ang iyangan ako ang mo niya binli. Siya naman po, asa niya asawa, waman. Wa sa siguro niya asawa, ibutan taway asawa, wag yun sa igsuon. Ibutan na tuwa sa igsuon, sa siyara, wa si mama. Patay na, igsuon siyang mama. Hot doon dali. Sabi balao na kung mamatay ka, ugwa yung kay kabinlan, mubalik na sa nearest kin. Simba ko lag mamatay ko. Simba ko ba? Natural adto na sa mga anak og naa may ibilin. Ugway anak sa igsuon. Ugway igsuon sa tiya. Ugway tiya ni tiyo. Ugwas tiyo napas lula. Was lulo. Anawa ni kay kaliwat. Mao din ang purti mahay kay kag batasan pero wa kay sinigat. Mga hakog may nagbatasan oy. Pastoryahan na. Pero way silingan lagi pod. Kani. Kunin mo tanawon. Wa man ni kabikil og tawo kinara man ni sa saya balay. Kaya di man gusto maglakaw-lakaw, kaya di man gusto pangayuan. So ang tanaw sa mga tao, anibutan yun eh. Pero buang sa mata sa Diyos. Muna di gusto ang inong hipokrito. Muna ang gisgutan diya sa first subject, hypocrisy. Who shall those things be? Which thou hast provided? Ha? Isa may mo ang binlan na. So buti pa sabot, tanan ni mong hinaguan. Tanan ni mong hinaguan. Di na madani mo. Yang tanan punaan ni mo, nga gihaguan ni mo, mubalik ya po nas Ginoo, kaya iham na tanan. Amen? That is why a life that trusts God. Naras context tanan. A life that think about God.
a life that treasures God. Kay kung di nimo i-treasure ang Ginoo sa imong kinabuhi, pagbuang yun. Nya nagtuori kag malipayon eh. Malipayon ka ni nga purting bugata sa imong gipang-alsa. Nya ikaw mag-alsa nimo, duka na kay matuki kung magkaon ng burnout na ka. Nagtuo ka kung daghan na kag kwarta malipayon ka, sipyat ka. Sipyat ka. Munang ay pag-ingon nga, unya ako mag-tights kung makasildo na ko, stang sipyata. Unya ako mga lagad ng madato ko, kanus apa. Kay kani-kaning nadato na, huwag man ka pangalagad. Ikaw bang gaplano pa? Gaplano pa gani kang madato, wala ka mo simba. Unsa pa kang madato ka? So a man's life consisted not in the things which he possessed. So ang pinaka-bugat nga meaning sa stewardship, nga wa kang magkinabuhi sa mga butang nga naa nimo. Nagkinabuhi ka sa tag-iya sa butang nga naa nimo. Kay bisag mawa pa ng butang nga naa nimo, ang tag-iya naa pa. Kaysa ang butang mo imong gisaligan, pagkawa sa butang, wa pang Ginoo. Amen. That is why a life that trusts God. Have faith in God. Fear God. Be faithful to God. A life that think about God. Muna yung si Paul, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Dapat ay mong unahuna sa Ginoo. Muna kung na blessing pause for a while, Lord. Hala, sama ni Lord, sama una na. So sige, yung sa may buhato na ko ni Lord. Ay, isip tidaan tayo. Yung sunod, Lord, isip tidaan ang imong offering. Yung sunod, Lord, may promise man kasi mong first fruit. Oo, di ay. Ang nindot diha, magkinabuhi ka sa butang nga makapalipay nimo. Ngano makapalipay naman nimo? Kay nagtuo ka nga wa nimo mabikil ang imong amo. Kaysa nagkinabuhi ka sa bahandi nga nabikil ang imong amo. Kaysa magkinabuhi ka nga libre na ang imong gigasto. Amen? Kanindot na kahatag na kog tithe, offering, first fruit. So, din kog SM, why bikin? Lord, dugay naman ko nangan doon. Palita. Nga naman. Ningon biya ko sa akong pulong, if you delight thyself in the Lord, I will give thee the desires of thine heart. Dili ba nalimot ka nga nagpray man ka ng bayhana? So, ulo nagpreview ko na niya, Lord. Ngayon sa man. Tira. Nga naman, nalimot kang 39 na ka. Hala, nalimot sa 39 naman na ko, Lord. Ginuuri mo pa hinumdum nimo. Imagine ang amo ni mo, di ni mo biklon. Imagine mo na stewardship. Ang buti pa sa stewardship, ayaw bikla ang imong amo. Panarbaho ko no niya, bikla imong amo. Di ba ingnon ka nga, balik lang Sabado dong, Lunes pa gani. Wag ka kasabot, nga nung pabalikong kag Sabado. Kaya ang Sabado, ting pirol na. Dong, balik lang Sabado. Pasuchitin, naman yung mga tao. Dong, balik lang Sabado, dong. Di na kabuluyago ni mo, dong. Balik lang Sabado. Sa ato pawa na kay Martes, sa ato Bernes. Pagbalik Sabado, usara ka adlaw yung mga age. Usara ka adlaw. Nga naman, gibikil ang amo. Gabi nagwali ko, let God find a reason to bless you. Tuguting ang Diyos mangitag rason nga panalanginan ka. Yung way rason na Ginoo i-bless ka.
Nya mangayo ka siya. Ha? Siya pa siya. Ha? Kalain. Kita ka ni mong papa nga mulutok lang matay, ni pangayo na mo siya. Pa siya. Ngayo-ngayo. Di gani kibaw mo laba. Ngayo-ngayo, may lang mo kaon. Mili pagsudan. Nya tapulan kayo. Ayaw bikla ang amo. Kay kundi mabikil ang amo, he is the source of everything. He is our security. He is our sufficiency. He is the source. He is our sufficiency. He is our store. Bring ye all the tithes into the storehouse, that ye may be meat in my house, so that I will not open you the windows of heaven and pour you out blessing, that there shall be no room enough to receive it. So ang Ginoo'y musulti, di kay ikaw, wa naman ko'y kabutangan, ngita ko room. Kanang Ginoo'y musulti nga, kanang akong bintanas langit, ablihan ko na. Ang Ginoo abli, ang tao sira. Mao to. Ang tao siradan, kay hadlok mabuhian. Ang Ginoo hadlok manira, iyang buhian. Kay ang key sa blessing, buhi. O na nga itong Ginoo buhi. Mo nang buhi kay buhi. Mo to ganina, blessing, release. The promise of first fruit, blessing, release. Breakthrough, granted. Balance, sanctified. If the first fruit is holy, so is the lamb. Balance. So kung gi-bless ang pastor, i-bless ang member, i-bless ang simba. Kami, nag-enjoy na. Ikaw, walang yapon. Chicken joy pag yapon. Ano, mayroon ka nga. Nagtarong palang ta ko, no? Dugay na ta kong gi-bless niya. Buang yun mo. Munang pagtarong na! Napay panahon. We still have time to remember whence thou art fallen, repent, then re-engage. Do the first work. Kay ba umanta, diin ta napakyas. Ayaw pound na yun eh. Kay ba umangkaaha ka naluya. Ikaw mismo, kahibaw man ka unsa imong weakness. Sa may weakness nimo, di na kinahanglan ato pa ng tagsa-tagsaon. Ikaw mismo kahibaw ka, unsa ng mga butanga nga giatake pa kayo sa yawa nimo, nga di nakakapangalagad sa ginugtarong. Kaya mo na ibigyan sa imong pagka-stewardship. Mo na ibigyan sa imong pagka-steward. Kanang mga butang nga makapalayo nimo sa Ginoo. Una balik ka sa source. Usay nag-enjoy tas tubig. Yes. Pero ang tubig, pawabi na. Usay nalimot sa kahatag sa tubig. Kuraning tao, baga plano ba? Magplano ko, friend. Magbakasyon ko, friend. Adto ko sa Amerika, friend. Mao ni baga kong dadon, friend. Mao ni maukad to, friend. Unya! Why passport? Kaplano man day kang mularga. Yawa ba kay passport? Naunsa. Kuno say daghang kitag plano. Wa na ma-align sa planos Ginoo. Daghan kitag mga gipanghuna-huna. Pero wa day apil ang Ginoo. Yung saon pagka-realize na. Nya kun ma-realize man ganina, mura ka gasaka ang nagsanga. Paminaw mo. Mura ka gasaka ang nagsanga. Ani ligon man eh.
Nya ang sanga nga imong gikatkatan, gihinay-hinay nimo gabas. Thou fool. Nindot man ang mutungtong sa sanga. Pero kinahinay po niya gabas. Yung sa may mahimo na. Tabla rin gahikog ni mo. Mausab na. Di na gani apil ang Ginoo sa imong plano. Tabla ray gahikog ka. Wa gani apil ang Diyos sa imong plano, sa imong desisyon, sa imong pag-alagad, sa imong pagkinabuhi. Thou fool. Because anything and anytime pwede nang mawa nimo. So therefore, number 5. So to number 1, a life that trusts God. A life that think about God. A life that treasures God. A life that what? Be thankful to God. So he that layeth up treasures in heaven. Buti pasabot, pag lay nimo sa treasure, pasalamat na. Lord, kaya ka nang imong ihatag nga first fruit, treasure mo na. Friend, treasure na. Ili-up na nimo, kay di na nimo ili-up, di na masyat sa box. Ano na ako, no? Di na mo ili-up, masud na. Sige lang kakuputan na imong bulsa. Ili-up na. So he that layeth up treasures in heaven. So many treasures in heaven. Anything nga ang Ginoo apil sa imong kinabuhi. You are laying up treasures in heaven. Sabot. When you go on soul winning, be very sure your motive is right. When you preach the word of God, be very sure your motive is right. When you give, be serious. Be sincere. Amen? Say good. And be sensitive. Hala, di man din ni mao, uskalibong mo ni, ang 2,000 man ta dito. Di kay, hala, uskalibong may nakuot. Sige na lang, be sensitive. Nadi yung anak po, pastor, naoy, kadaghan na ganino. Amen. A life that trusts God. A life that think about God. Naram na sa context na nan. Jesus kaya na ito nagdoktor-doktoran dia. A life that treasures God. And a life, ingon ng Bible, a life that is thankful to God. Paglay ni mo ana, meaning you give thanks to the Lord. Lord, tanan nga naa nako imo ni. Nya kinsa may Ginoong di malipay ana. Misalig ka, nagunahuna ka niya, gitreasure nimo siya, gipasalamatan nimo siya. Kinsa may di malipay. Lipay ging politiko, ging na nimo congratulations mayor. God bless mayor. Uy pastor kanang unsa may need ninyo sa inyong church? Our mayor 2 years ago, nag-attend sa tong anniversary. She professed. Nitunulis sa pastor imo na, ay, pastor, ay lang paggunahuna. Mayor, sama ni. Nana sa tapatan. Ma'am, sama ni Mayor. Sa'yo, pastor. Ako nang gift ni mo. Akong giliri. 20,000. Siya, pastor, dali, ragod. Unsay matabang na ko sa inyong building? Tingin ko wala. Wala. Kaya kung ako itong gidawat, basi kapitan ako ron. Kap! Di na pastor, kap! Kap! Uy, sa may ato, Brad.
Mawa na pagka-pastor na ko. I say no. Because I want the members to build the church. Kaya di sa ko kasabot. Di sa ko kaibaw nga kung muhatag siya, kunya ron og lahi to nga kwarta. Sa flood control oro ito. Nya moingon ko nga, moingon tos mayor nga, ang 1 million maghatag mo ng Bible. Bye! Salamat, Ginoo. Mao na kun imo una-una ng Ginoo, proteksyonan ka. Ang 2 million to amang pasurtidji. Mapil ta dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pastor sa Baptist ni Apel. Nya magbukot-bukot taghabol nila. Undang na tayo, magduwa na ta. So he that layeth up treasures in heaven and is rich towards God. So ang atong kadato, wa masukod sa bahandi. Ang atong kadato, nasukod sa atong pagsalig, pagunahuna, pag-treasures Ginoo, o pagpasalamat. Amahan nga langit nun. Pinaagi sa ngalan ni Ginoo Kristo nga among manluluwas. Lord God, thank you so much for what you have done in this conference. Lord, salamat kaayo, Pastor Louie. Continue to use him. Bless him, O God. Thank you, Lord, for what you have done this church. Salamat kaayo sa development. Salamat sa mga blessings nga mong gihatag.